Kawawang amo sa 5 scenario sa scene E, naging Reyna ang kasambahay niya. Ang psikolohikal na ugnayan o dinamiko sa pagitan ng isang narcissist na kasambahay at amo ay nagpapakita ng matinding labanan sa kapangyarihan, manipulasyon, at napagbalasan ng traditional na rules. Narito ang paghimay sa psikolohiya at mga senaryo kung paano ito gumagalaw sa loob ng bahay. Psikohikal na katangian ng narcissist na maid. Sa normal na setup, ang amo ang may control. Ngunit kung ang kasambahay ay may narcissistic personality, disorder o mataas na narcissistic traits, hindi niya matanggap sa sarili niya na siya ay nasa mababang posisyon dahil sa kanyang grandiosity, mataas na tingin sa sarili. Pakiramdam niya ay mas matalino, mas maganda, o mas mataas siya kaysa sa kanyang amo. Tingin niya ay pansamantala lang o nagkamali. Lang ang tadhana kaya siya naging katulong, kawalan ng empathy. Hindi niya alintana kung pagod ang amo. Mas mahalaga na masunod ang kanyang gusto, gutom sa adbentahe. Gagamitin niya ang mga sikreto o kahinaan ng pamilya para makuha ang sariling interes. Mga karaniwang senaryo sa loob ng bahay. Scene A. Ang passive-aggressive na pagrebelde, ang kilos. Kapag inutusan ng amo, hindi siya direktang tatanggi, pero gagawin niya ito ng napakabagal, magdadabog ng tahimik, o sadyang rurustikin ng trabaho, ang psikolohiya. Para sa kanya, ang pagsunod sa utos ay bawas ganda o nakakababa ng kanyang halaga. Ginagawa niya ito para iparamdam sa amo na hindi niya kontrolado ang sitwasyon. Scene B, pagbaligtad sa katotohanan, gaslighting. Ang kilos, kapag pinagalitan dahil sa mali o kulang na trabaho, umiyak siya ng malakas o nagagalit. Sasabihin niya, kahit kailan wala naman akong ginawang tama sa inyo, o pinag-iinitan niyo lang ako. Ang psikolohiya, hindi kayang tanggapin ng ego ng isang narcissist, ang kritisismo. Mas mabilis pa sa 4:00 niyang babaligtarin. Ang kwento para ang amo ang makonsensya at magmukhang malupit. Scene C, divide and conquer, pagsisira sa pamilya. Ang kilos. Pwede niyang purihin ang asawang lalaki habang palihim na sinisiraan. Ang asawang babae, amo, o kaya naman ay kakampihan ang mga anak laban sa magulang. Ang psikolohiya, gumagawa siya ng kampo sa loob ng bahay para makakuha ng tinatawag na narcissistic supply, attention, paghanga o kakampi. Kapag watak-watak ang pamilya, mas madali niya silang mamanipula. Scene D, ang pabida o pabidang martyr. Ang kilos na ipopost niya sa social media o ipagmamalaki sa mga kapitbahay kung gaano siya kabait at kasipag mag-alaga habang ipinapahiwatig na pabaya ang mga amo. Ang psikolohiya, gusto niyang makuha ang papuri ng ibang tao para mapatunayan sa sarili na mas mabuting tao siya kaysa sa kanyang amo. Scene E, sa loob ng bahay ng amo niya lahat na pagsasaayos, ang mga furniture and decor indoor and outdoor, at sa mga pagkain nila ay eko-konsulta na sa kanya, dumaan na sa kanya lahat dahil ang kawawang amo niya ay nahulog na sa kanyang narcissistic na kapangyarihan.